Nakatitig si Tadeus kay Hera at ganoon din naman ito. May kung ano silang naramdaman sa parehong kalamnan na naging dahilan para makaramdam sila ng pagkailang sa bawat isa. Kaya't kapwa, nag-iwasan sila at kaagad na naglayo. Pasensya na, nadala ko masyado ng mga usapin sa labas. Ani Tadeus. Heto at uminom ka ng tsaa. Ani Hera. Bakit parang napakamaalalahanin mo naman sa akin? Bilang asawa mo, pinangangatawanan ko lamang dahil ayoko may masabi ang pamilya mo. Kung ganun, bakit mo tinanggihan si Mami na gawa ng soup? Kung tutuusin, pabor pa nga sa'yo yon para mapalapit sa kanya. Kasi hindi pa naman ako ganoon ka-familiar dito. Walang nagtuturo sa akin. Bukod doon, mula ako sa Jimenez. Kung igagawa ko siya ng soup, baka hindi niya din tikman. Kung ganun, bakit hindi mo na lang sinabi sa kanya? Alam kong ayaw niya sa akin. Natatakot ako na baka may iutos na naman siya na ikasasama ko. Tulad na lamang noong bumagyo. Noong nakaraan sa dami ng tao dito. Tanging ikaw lamang ang mapagkakatiwalaan ko. Sinserong Ani Hera, dahilan para tumingin sa kanya si Tadeus. May dahilan siya kaya't ayaw niyang mapalapit sa'yo. Si Shai. Gusto ni Mami na magkaanak ako sa kanya. Nagulat si Hera dahil tama nga ang kanyang hinala. Anong pasya mo? Ano sa tingin mong dapat kong isagot? Salamat sa tsaa. Ani Tadeus, tsaka tumayo at lumabas. Napatingin na naman si Hera sa gintong box na itinabi ni Tadeus. Napaisip si Hera. Alam niyang iisang tao lang ang makakatulong sa kanya sa problema niyang ito. Kinaumagahan, tumungo siyang mag-isa sa bahay ng lola ni Tadeus. Oh, hindi ba't sinabi ko naman sa iyo na hindi mo kailangang dalawin palagi? Okay lang sa akin. Mas magiging masaya ako kung ma-e-enjoy mo ang lugar namin. Lola, may gusto po kasi akong itanong sa inyo. Tinapos ng matanda ang paglalagay niya ng lupa sa paso, tsaka naupo sa mesa kung nasaan si Hera. Kayo po ba, naiisip niyo din po bang magkaroon ng anak si Tadeo sa iba? Abay hindi syempre. Hinawakan nito ang kamay ni Hera. Bakit ba? Noong nakaraang araw po, may inalok na babae si uncle na siyang magdadala ng apelyido ni Tadeus. Ngunit tumanggi siya alang-alang sa akin. Ngunit pinatawag naman siya ni Mami kahapon. Kinausap niya si Tadeus na kung maaari, magkaroon sila ng anak ni Shai. Alam kong kasunduan lamang ang kasal namin ni Tadeus, pero hindi ko po maiwasang masaktan. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. O sige na, bumalik ka na sa mansyon. Anang matanda at tumango naman si Hera. Pag-alis ni Hera, naghanda ang lola nila para puntahan ang manugang na siyang ina ni Tadeus. Mama, mabait naman si Shai. Alam kong kung ito ang magdadala ng anak nila, mananatiling Gibson ng apo nyo. Mas pagtitibayin pa nito ang pagkakabigkis ng mga Gibson. Bukod doon, gusto ko din na makapiling ni Tadeus ang babaeng gusto niya talaga. Gusto niya o gusto mo? Naging istrikto ang tinig ng lola ni Tadeus. Ang ngiti sa labi ng ina ni Tadeus ay biglang naglaho. Kinausap mo na ako tungkol dito noon, pero hindi din ako pumayag, kaya tapos na ang usapan. Hayaan mong mag-asawa sa nais nila. Kung talagang inaalala mo si Shai, huwag kang mag-alala. Hahanapan ko siya ng lalaking nararapat para sa kanya. Anang matanda, tsaka ito umalis. Nakaupo noon si Hera, kaharap ang mesa na puno ng mga libro habang nagbabasa-basa nang pumasok si Tadeus. Nakatingin lang siya sa abalang asawa. Ngunit maya-maya lang, napansin na siya nito kaya't umayos siya ng tayo. Ikaw pala. Nakarating sa akin na pinaabot mo kay Lola ang tungkol kay Shai. Oo, sinabi ko sa kanya dahil hindi ko din naman alam ang isasagot ko sa'yo. May mga bagay na sa ngayon hindi ko pa mapagdesisyonan, lalo na tungkol sa'yo. Nag-iwas ng tingin si Tadeus. Umaasa siya na dahil nais siya nitong ipagdamot, kaya ginawa nito iyon. Ngunit hindi pala. Mabuti, tama ang ginawa mo. Babalik na ako. Hindi na, tapos naman ako sa pagbabasa. Mag-stay ka na muna dito. Nahihiyang ani Hera. Marahan siyang naglakad palabas ng kwarto para ibalik ang mga libro. Nakatalikod noon si Tadeus banda sa pintuan. Pwede ka nang maglagi sa study room. Kung kulang pa ang mga libro, naroon pa sa opisina. Napatigil siya dahil sa halip na si Hera ang makita niya, si Shai ang naroon. Anong ginagawa mo dito? Ani Tadeus habang lilingon-lingon sa pinto
dahil baka dumating bigla ang kanyang asawa at ito ay masaktan. Nag-aalala sa'yo si tita, kaya pinadalhan kanya sa akin ng pagkain. Pinabasura mo ba ang kagustuhan ni tita dahil sa babaeng Jimenez na yon? Si Lola ang may kagustuhan yun. Tadeus! Naiinis na ani siya. Hindi sumagot si Tadeus. Sa halip, ibinalik niya ang inilapag na pagkain sa lalagyan na dala ni Shai. Hindi ako gutom. Dalhin mo na ito at lumabas ka na. Pero Tadeus, pakiusap. Nagbaba ng paningin si Shai, tsaka naglakad palabas. Lumabas pa siya at takmang kukulitin pa si Tadeus. Wag na wag kang papasok sa kwarto ko nang wala akong pahintulot. Naiintindihan ko. Ani Shai, matapos ay lumabas at pinagsaraduhan na siya ng pinto ng binata. Ilang araw nang hindi nakikita ni Hera ang gintong box na palaging itinatago ni Tadeus. Hanggang isang araw, nakita niyang dinala na pala nito iyon sa study room sa opisina niya at nakita niya iyon matapos niyang ibalik ang librong hiniram niya kahapon. Hindi pa siya nakakabalik sa kwarto niya nang ipatawag siya ni Tadeus kay Cristel dahil sa mahalagang bagay. Nagtataka siya nang makalapit siya kay Tadeus. Nakita niya na hawak nito ang box na yon. Bakit mo ko pinatawag ng ganito kaaga? Ipinakita ni Tadeus ang box. Sinubukan mo ba tong buksan? Anya patungkol sa mga gasgas sa gilid. Pinakaiingatan ni Tadeus ang box na yon, kaya't ganoon na lamang siya kung mag-react. Hindi, mariinggiit ni Hera. Paanong hindi? Sino sa tingin mo ang paghihinalaan ko gayong wala namang ibang pumapasok dito? Tingin mo ba, pakikialaman na ito nila Gidi? Sigaw ni Tadeus. Sabi mo sa akin huwag ko tong gagalawin kahit sinunod kita. Ayokong paghinalaan mo ko. Mabilis na hinablot ni Tadeus ang kanyang braso. Anong ibig mong sabihin? Sa lahat sa atin dito, ikaw lang ang hindi mapagkakatiwalaan. Simula ngayon, hindi mo nahahawakan ang mga pag-aari ko. Naiintindihan mo? Iniwan siya ni Tadeus doon na halos nanghihina ang tuhod. Aalamin ko kung sino talagang may gawa nito. Kapag napatunayan kong inosente ko, makikita mo. Ani Hera habang masamang nakatingin kay Tadeus. Mula umaga, hindi dumalaw si Tadeus sa mansyon. Nakukonsensya din siya sa ginawa niya kay Hera. Maraming pinapaliwanag noon si John, ngunit isa man wala siyang naintindihan dahil nga kakaisip kay Hera. Master Tadeus, Master! Ano nga ulit yun? Ani Tadeus. Sasagot na sana siya nang umugong ang tinig ni Hera matapos nitong tawagin ang kanyang pangalan. Dire-diretso itong pumasok. Anong ginagawa mo dito? Para patunayan na inosente talaga ako. Kaagad niyang dinampot ang box na naroon. Sinabi ko nang hindi mo pwedeng hawakan yan. Kung hindi ko hahawakan yan, paano kung patutunayan na inosente ko? Dahil sa malakas na sigaw ni Hera, tumalikod ang mga tauhan ni Tadeus para hindi sila makita sa kanilang diskusyon kung sakali din na masampal siyang muli ni Hera. Hindi porkit mula ko sa Jimenez ay ako ang paghihinalaan mo. Hindi ko naman sinisisi ang angkan mo. Kung ganun, ako nga. Akala ko matapos nating ikasal, itatrato mo ko ng tama pero bakit ganito? Palagi mo kong sinisisi dahil nagmula ko sa pamilya ng mga Jimenez. Sinabi mo rin na hindi maitatama ng kasal natin ang mga pagkakamali ng angkan ko. Kaya nga mas dapat kong patunayan sa iyo na inosente ako. Mabilis na hinila ni Hera ang box na yon at ang puzzle na nasa ibabaw nun, mabilis niyang nasagot dahilan para maalis niya ang lock noon. Kung talagang ang ninais kong buksan yan, hindi ko na kailangan panggasgasan. Kaya kong buksan yan nang hindi mo nalalaman. Ngayong asawa mo na ako, wala ka pa din palang tiwala sa akin sa dami ng pinagdaanan natin. Paano na lang kaya kung magtabi pa tayo sa iisang kama? Magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Siguro nga'y maaari mo na akong parusahan dahil nilabag ko ngayon ang utos mo na wag kong hahawakan ng bagay na yan. Ipatapon mo na ako kung saan. Pero kung sakali na makalimutan mo na kung paano buksan yan, nandito pa din ako. Handa pa din kitang tulungan. Ani Hera, tsaka naglakad palabas. Iniwan niyang tahimik ang kabuuan ng opisina. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit siya tinawag na babaeng nagniningning. Ani Gidi habang umiiling, siniko siya ni John. Tara na, lumabas na tayo. Nang maiwan si Tadeus sa opisina niya, binuksan niya ang box na yon kung saan nandoon ang mga natatanging gamit na iniwan sa kanya ng kuya niya at ng kanyang daddy. Lalo na ang panyo ng lolo niya na ibinilin sa kanya.
Simbolo ng pagiging matapang. Naidukdok ni Tadeus ang kanyang mukha sa kanyang braso habang umiiyak. Ngunit kaagad siyang napatigil nang maalala niya na kung hindi si Hera, sino ang nagtangkang buksan ito? Kaagad siyang pumunta sa kanyang mami. Itinago naman ng ginang si Shai matapos na malaman na nasa labas si Tadeus. "Ma'am, anak, alanganing oras na. Ano't narito ka?" "Sumilip lang po ako sa inyo. Bukod doon, may nais din ako isang guni." "Hindi ba't may box ako sa mesa? May gumalaw kasi noon. Tingin niyo ba si Hera yun?" "Hindi naman sa pinaghihinalaan ko siya. Ngunit alam naman natin na wala nang ibang gagawa nun." Ngumiti ang ginang. "Kasi po noong mga nakaraang araw, tinuro ko sa kanya kung paano yun buksan. May tao yata na gusto siyang sirain. O di kaya naman, baka isa sa mga utusan. Halos kayo na po ang nag-handle ng mga babaeng kasambahay sa buong mansyon. Kaya't alam niyo na kung ano mga dapat gawin. Tungkol naman kay Shai, nagkasundo na kami ni Lola na ihanap siya ng mapapangasawa na may dugo din na Gibson. Sa paraang yon, hindi na siya malalayo sa inyo. Good night, ma'am." Nakangiting ani Tadeus tsaka tumayo na. "Anak, alam kong iniisip mo lamang si Shai at nagpapasalamat ako doon. Ngunit hayaan mong pag-isipan ko muna." "Sige po, kapag nakapagpasya na kayo, ipaalam niyo po sa akin. Huwag niyo na po sana siyang gamitin upang sirain si Hera. Lalo at asawa ko na siya. Siya ang magdadala ng magiging tagapagmana ng buong Gibson." Nang sumunod na araw, ay galing siya sa opisina at kailangan na niyang mananghalian, kaya't bumalik siya sa bahay na tinutuluyan niya pansamantala. Si Dylan ang naroon. Ito naman ang tagapangasiwa ng mga personal niyang kailangan. Inabutan niyang naghahanda ito ng kanyang pagkain. "Master Tadeus, kumain na po kayo hanggat mainit pa." "Hinanda mo tong lahat?" "Si Lady Hera po, hindi niyo po ba gusto?" Nakangiting anito. Napatingin lamang si Tadeus dito. "Hindi, lahat kasi to paborito ko." Napangiti si Dylan. Matapos ay inayos naman ito ang tinutulugan ni Tadeus. "Ito daw po bang mga pinadala niyang gamit niyong pantulog ay okay lang? Kung nalalamigan daw po kayo, sabihin niyo lang at magpapadala pa siya." "Master Tadeus, subukan niyo din daw po itong pinabili niyang sapatos para sa inyo." Sinukat naman iyon ni Tadeus at kumasya sa kanya. "Kahit na ganoon ang ginawa ko sa kanya, inaalala pa din niya ako." Napabuntong hininga si Tadeus. Isang umaga, hiniling na naman ng ina ni Tadeus na makita siya kaya't nagpunta si Tadeus sa bahay ng kanyang mami. Inaya siya nito sa mesa. "Ano pong kailangan niyo?" "Alam ko naman na alam mo nang ako ang may gawa tungkol dun sa mahalagang box na yon. Pasensya ka na kung dahil sa akin, kamuntik pa kayong mag-away ni Hera. Anak, gusto ko lang din na ipaalala sa'yo na ang tunay na asawa ay iyong sasamahan ka sa kahit anong pagsubok. Yun bang closest companion and true love na tinatawag. Kaya lang kasal ka na kay Hera. Baka nga kahit ang size ng sapatos mo o ang paboritong pagkain, hindi niya alam." Hindi na kumibo pa si Tadeus bilang pagbibigay galang sa ina. Pagpunta niya sa opisina, naging palaisipan iyon sa kanya. "Anong iniisip mo?" ani John kay Tadeus. "John, may gusto akong itanong. Ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng closest companion and true love?" "Master Tadeus, isipin mo mabuti. Kung si Lady Tierra ang ihahalimbawa natin dahil sa mga sakripisyo at pagmamahal niya sa iyo mula pa ng bata ka." Patungkol ni John sa kanyang lola. "Tinulungan ka din niya para abutin ang pwesto kung nasan ka ngayon." "Si Lola, tingin ko sa kanya. Malapit nga siya sa akin pero may kapalit yun. May mga gusto siyang abutin ko. At ang pag-abot na yun ay para ng responsibilidad. Tanging ang nararamdaman ko lang sa kanya ay pagmamahal." Kung sa akin kaya, may nararamdaman ka kayang ganoon, Master Tadeus?" Natawa si Tadeus nang lumingon sa kanya. "Mula pa ng bata ko, ikaw na ang nagsilbing guro ko. Kung minsan ay ama at madalas naman ay kaibigan. Kaya't matibay na pagtitiwala ang nararamdaman ko sa'yo." Kung kay Lady Hera kaya?" Natigilan si Tadeus sa tanong na iyon ni John. Hindi ko alam ang sagot. "Alam kong alam mo ang sagot, ayaw mo lang alamin." "Babalik na ako sa pagtatrabaho." Anya dito, kaya naglakad na si John palabas dahil tapos naman na ang kanyang gawain. Habang nagsusulat siya, naalala niyang napakagandang mukha ni Hera habang nagbabasa ito.
Lihim siyang napangiti. Dylan, aniya at kaagad naman itong pumasok. May kailangan po kayo? Magtatanghalian na. Nagugutom na ako. Sige po't kakausapin ko ang tagaluto na maghanda ng pagkain para sa inyo. Hindi, sabihan mo si Hera na igawa ko ng pagkain at gusto kong siya mismo ang maghatid dito. Ani Tadeus at nakangiti naman at tumango si Dylan. Dahil pang isang tao nga lang ang hinanda ni Hera, kaya't mabilis niya lamang na igayak ang pagkain para kay Tadeus. Dylan, heto na ang request ni Tadeus. Anya nang maihatid dito sa labas ng opisina ni Tadeus. Kaagad naman itong kinuha ng binata at pinasok sa loob. Master Tadeus, heto na po ang pagkain na hinanda ni Lady Hera. Nasaan siya? Bakit hindi siya pumasok? Sandali po. Nakalimutan kong tanungin eh. Ani Dylan, nagtatakbo na naman ito palabas. Inaanyayahan po kayo ni Master sa loob. Sabihin mo sa kanya, ay alam ko naman na busy siya. Ayoko makaistorbo pa sa kanya. Sige po. Nagtatatakbo na naman si Dylan. Halos magkandara pa nga ito sa pagmamadali. Master Tadeus, nauunawaan niya naman daw po na busy kayo at ayaw niyang makaistorbo. Sabihin mo sa kanyang kung hindi ko magustuhan ng sabaw, nais kong ireklamo yun sa kanya ng personal. Sabihin mong pumasok siya. Hinihingal nang lumabas si Dylan. Lady Hera. Paano niya naman na hindi magugustuhan yun? Alam naman ng mga tagaluto ang lasa na gusto niya. Masungit na ani Hera. Sinabi ni Dylan ang mga sinabi ni Hera. Paano naman nilang nalaman kung anong gusto ko? Masungit na ani Tadeus. Akmang bibilinan niya pa sana si Dylan pero nilakasan na lang niya ang boses niya. Sabihin mong pumasok siya dito dahil gusto ko siyang makausap. Hindi ako papasok. Siya itong palagi akong pinaghihinalaan kaya't bakit ako papasok? Ani Hera tsaka tumalimat naglakad palayo. Gusto niya lang sanang bigyan ng peace offering si Hera. Maghapon na nag-iisip si Tadeus kung paano niya mapapapunta ulit si Hera. Dylan, nagugutom ako. Sabihin mo kay Hera gawan ulit ako ng mainit na sabaw. Ngunit Master Tadeus, kakadala niya lamang po ng dimsum kanina. Hindi pa po ba iyon sumapat para mabusog kayo? Pwes sabihin mong gawan niya ako ng late night snack. Malakas na napaangal si Hera nang iparating sa kanya ang nais ni Tadeus. 2 beses niya na akong pinapapunta doon. Ngayon lang siya naging ganito. Ano bang gusto niya? Naiinis na ani Hera. Pero syempre, dahil siya ang asawa, wala naman siyang ibang pamimilian. Naglakad siya papunta sa opisina ni Tadeus. Dylan, heto na ang... Lady Hera, huwag niyo na po sana akong pahirapan. Kayo na po ang personal na mag-abot kay Master Tadeus. Kung ayaw mo, iiwan ko na lang to dito. Ibinaba ni Hera ang brown na bag, kasabay nun nang bumukas ang pinto kung nasaan si Tadeus at bumungad ang gwapo nitong muka. Iniiwasan mo ba ako? Hindi. Bakit naman kita iiwasan? Kung na-offend na naman kita, sige na parusahan mo ko. Bakit naman kita parurusahan? Naglakad si Tadeus sa harap niya, tsaka ibinigay ang itim na medyo malapad na box. Para sa'yo. Pagkabigay noon ni Tadeus, pumasok na siya ulit sa loob. Nang sumunod na araw, ay nagpahanda si Hera ng pagkain para sa kanila ni Tadeus. Anong meron? Anito kay Clarice nang makita niya si Hera na abalang nagpe-prepare ng pagkain sa labas. Masyado pong natuwa si Lady Hera, kaya't naghanda siya ng pagkain para sa inyo. Nakangiting ani Clarice. Talaga? Naglakad siya palapit kay Hera. Akmang harap ito, ngunit ganoon na lamang ang gulat ni Hera nang pagharap niya, si Tadeus ang naroon. Dahan-dahan siyang tumingala dahil sa tangkad nito. Akmang aatras siya nang pigilin ni Tadeus ang bewang niya sa pamamagitan ng paghapit doon. Baka ka ma-out of balance. Ani Tadeus patungkol sa mesa na nasa likod ni Hera. Oo. Nahihiyang ani Hera, tsaka dahan-dahan na nagbaba ng tingin. Pinakawalan na din ni Tadeus ang kanyang bewang. Kinuha ni Clarice ang food tray na hawak ni Hera habang nakangiti. Hindi niya napigilan na kiligin sa dalawa. Bakit may paganito? Ani Tadeus nang makaupo. Naroon na naman ang mga pagkaing pinakapaborito niya. Dun sa regalo mo, natuwa ako ng husto, salamat talaga. Nagustuhan mo ang design nun? Oo naman. Anong design? Hindi malaman ni Hera ang sasabihin niya dahil hindi pa naman niya nabubuksan yun.
Hindi ka interesado sa design nun. Natuwa ka lang dahil galing sa akin. Nakaramdam ng kaunting dismaya si Tadeus, pero kaagad siyang natigilan nang hawakan ni Hera ang kamay niya. Hindi ko binuksan. Dahil naiinis pa din ako sa'yo noong hindi mo ko pinaniwalaan na hindi ako ang nakailam doon sa box na tinutreasure mo. Sadyang napakatalino ni Hera. Ang dapat na si Tadeus ang magagalit ngayon ay nakokonsensya na. Okay na yun. Nai-close na, inamin na ni Mami. Kumain na tayo. Nakangiting tumango si Hera. Nilagyan niya ang plato ni Tadeus ng pagkain. Bahagya naman itong na-touch. Sa totoo lang, hindi niya pa naranasan ng ganitong bagay mula sa malalapit na babae sa kanyang buhay. Tanging kay Hera lamang. Tuloy ay gumulo na naman sa isipan niya ang tanong niya kay John noong nakaraan kung maituturing niya nga bang closest companion si Hera. Tadeus, 1 buwan na mula nang mamalagi ako dito sa inyo. Gusto ko sanang humingi ng kaunting pabor. Napatingin si Tadeus sa kanyang asawa. Hindi sanay si Melita sa mahirap na buhay. Hindi ko din sigurado kung natutugunan ba ni Leon ang mga pangangailangan niya habang ako heto. Nakatira sa maayos at hitik na pamumuhay. Gusto mong padalhan ko sila ng goods and stock? Gagawin mo yun? Kung yun ang gusto mo, kain na. Nakangiting ani Tadeus. Napangiti na din si Hera. Paunti-unti, nararamdaman niya na may kaunting pagbabago sa ugali ni Tadeus. Tama ang nasa isip niya. Mabait ito at malambot ang puso. Sadyang nauuna lamang ang puot noon. Oo nga pala, may gusto din akong ibigay sa'yo. Tumayo si Hera at naglakad papasok sa loob. Pinagmasdan ni Tadeus ang bawat hakbang nito. May kung ano sa puso niya na para bang ayaw niyang mawala. Sa tagal ng pag-iisip, maging sa paglabas ni Hera, naroon pa din ang mata niya. Ano yan? Ani Tadeus nang iabot sa kanya ni Hera ang unan na may kakaibang disenyo. Naisip ko na igawa ka ng magandang unan para maging komportable ka naman sa pagtulog mo. Sana magustuhan mo. Salamat. Kunwari hindi pinahalata ni Tadeus na palihim siyang ngumingiti hanggang sa matapos ang pagkain nila at makarating siya sa opisina, hawak niya pa din ang unan na ibinigay ni Hera. Master Tadeus, ano po yan? Tanong ni John. Wala to. Huwag mo na lamang pagtuunan ng pansin. Master Tadeus, ang mga lungsod na naibalik na sa inyo, kinukulang na din ang supply sa bigas. Marami ang dumadaing dahil sa gutom. Bagay na hindi naman daw nila naranasan nung mga Jimenez pang may hawak sa lupa nila. Tila hindi naging maganda sa pandinig ni Tadeus ang sinabi ni John. Naibagsak niya ang kamay niya sa mesa. Ang mga masasayang sandali nila ni Hera kanina bigla na lamang nawala. Akmang magsasalita na sana siya nang magsalita si Dylan mula sa labas. Master Tadeus, narito po si Lady Hera. Papasukin mo. Anya, ang kanyang galit ay nawala nang makita ang magandang mukha ng asawa. Iniwas niya ang paningin. Bakit ka sumadya rito? Nakarating din sa akin ang balita tungkol sa lungsod. Tinignan ni Tadeus sina John na sumang-ayon na pakinggan si Hera. Sabihin mo ang gusto mong sabihin. Naisip ko na malawak na mga lupain na nasa iyo. May mga lungsod na sagana sa mais. Kung papayag ka, pwede nating ipagiling yon at ihalili sa bigas. Minsan ang ginawa ni Lolo yon nang makulangan ng supply sa bigas. Kaya't kung papayag ka, maaari nating masolusyonan ang problema mo. Dahil sa kasal natin, ang Gibson at Jimenez ay iisa na lang kaya't... Salamat sa ideya mo, gagawin ko yan. Maaaring hindi ko na nga masyadong binabanggit ang paghihiganti sa angkan mo dahil sa kasal natin. Pero kahit kailan, hindi na magiging isa ang Gibson at Jimenez. Bumalik ka na sa mansyon. Kinagabihan, malakas ang ulan kasabay ng mga pagkidlat. Hindi pumunta si Tadeo sa mansyon kaya't ganoon na lamang ang pag-aalala ni Hera. Sinubukan niyang puntahan si Tadeo sa tinutuluyan nito, ngunit tanging ang higaan lamang nito ang naroon. Alalang-alala si Hera sa asawa. Hinanap niya ito sa kabila ng madilim na kapaligiran hanggang sa marating niya ang isang abandonadong kwarto. Doon ay narinig niya ang pag-iyak at nasisiguro niyang si Tadeus iyon, kaya't walang pagdadalawang isip na binuksan niya ang pinto. Madilim, sobrang dilim, ngunit nagpatuloy siya. Paulit-ulit na tinawag ni Hera ang pangalan nito hanggang sa magulat siya.
Matapos may humawak sa laylayan ng roba kapares ng pantulog na suot niya. Si Tadeus, nakaupo sa gilid habang nanginginig. Nang magangat si Tadeus ng mata, nakita niya kaagad ang basang pisngi nito, dulot ng pag-iyak. Sandali lang, tatawag ako ng doktor. Huwag kang aalis, dito ka lang. Anang emosyonal na tinig ni Tadeus. Dahan-dahang naupo si Hera sa tabi ni Tadeus. Bakit? May problema ba? Takot ka ba sa dilim? Ani Hera. Ang roba na suot niya, inalis niya at siyang inilagay kay Tadeus. Okay lang yan, nandito lang ako para sa'yo. Mahigpit na niyakap niya ang kanyang asawa. Maging si Tadeus, mahigpit din ang pagkakayakap kay Hera. Okay lang yan, hindi ako aalis. Hindi kita iiwan. Iyon ang mga katagang nagpahinahon kay Tadeus hanggang sa makatulog ito sa kanyang balikat. Kinaumagahan, nagising na lamang siya na wala na si Hera sa tabi niya, ngunit nasa maayos siyang tinutulugan. Ang roba na iniwan pa din ni Hera, nakabalot pa din sa kanya. Naligo muna siya bago pumunta ng opisina. Naging usap-usapan na naman ang tungkol sa pag-aalok ng mami niya ng anak mula kay Shai, kaya't pinatawag niya si Hera. Abala siya noon kung paanong paplanuhin ang pagpapagiling ng mais nang pumasok si Hera. Nadinig ko na sinabi mo daw kay mami na may nararamdaman ka na para sa akin. Totoo ba yun? Pinipilit niya akong kumbinsihin na hindi totoo ang nararamdaman ko para sa'yo, kaya't napilitan akong sabihin yon. Sabi mo ayaw mo magkaroon ng anak sa iba, kaya't kailangan ko yung gawin. Kung sasabihin mo sa akin na gusto mo si Shai, hindi kita pipigilin. Pero kung ang kahilingan mo'y ako lang ang manatili sa tabi mo, gagawin kong makakaya ko para mawalan ako ng kaagaw sa'yo. Napatingin si Tadeus kay Hera. Ang mga salita mo madalas napakatatalim, ngunit minsan nakakagaan din ng loob. Tadeus, iisipin kong papuri mo yan sa akin. Pero syempre gusto ko ding tandaan mong huwag kitang akitin gamit ang ganda ko. Alam ko yun. O siya, mauna na ako. Lihim nang umiti si Tadeus, tsaka napailing. Nakakainis pero nakakakilig. Bulong na niya, tsaka nagpatuloy sa ginagawa niya. Panatag si Tadeus na hindi siya malalapitan ng kahit na sinong babae. Dahil sa asawa niya kaya't nang ipatawag siyang muli ng mami niya, hindi niya ito tinanggihan. Gusto kong personal na humingi ng tawad sa iyo anak, sa paulit-ulit na paggawa ko ng mga hindi mo gusto. Ipinagsalin si Tadeus ng mami niya ng alak at ganun din naman ito sa kanyang baso. Itong iinumin ko'y tanda ng pagiging totoo ko sa iyo. Anang mami niya, tsaka nagsalin ito ng alak sa kanyang baso. Ma'am, hindi niyo naman po kailangang gawin yan. Hindi naman po ako galit sa inyo. O siya, mahihiga na ako. Ikaw nang bahala dyan anak ha. Nitong mga nakaraang araw kasi palaging sumasakit ang ulo ko. Anang mami niya. May pagtataka kay Tadeus pero hindi niya iyon pinansin. Sa halip, nagsalin pa siya minsan ng alak sa kanyang baso. Nito kasing mga nakaraan, talagang bibihira na siyang makainom ng alkohol dahil sa pagkabisi. Nanibago siya nang makita niya ang panginginig ng kanyang kamay nang ibaba niya ang baso. Kasabay noon ang pag-init ng kanyang buong katawan. Ang mata niya nagsimula ng manlabo, bagay na hindi niya maipaliwanag. Hilong-hilo siya. Master Tadeus, ipinatatawag po kayo ni Madam. Anang kanang kamay ng mami niya. Bagaman hilong-hilo, sumunod siya hanggang sa igiya siya nito sa isang kwarto. Dahil nga blurred ang kanyang mata, kaya't nanlalabo pa ito nang makita niya si Sai na naka-lime green. Tadeus? Malambing ang tinig na ani Shai sa kanya. At kahit malabo ang paningin ni Tadeus, batid niya kung ano ang balak nito sa kanya. Hinahanap niya ang mami niya ngunit wala ito doon. Layo! Lumayo ka sa akin, Shai! Baliw ka na! Huwag mo kong hawakan! Nagngingit-ngit sa galit na ani Tadeus. Tingin mo, ganun ako kababaw para makuha mo? Hinihingal na aniya. Nanunuyo ang kanyang lalamunan. Alam niyang may kahalong ipinagbabawal na gamot ang alak na pinainom sa kanya ng kanyang mami. Kapag hinawakan mo ko, ako mismo ang papatay sa'yo. Akmang bubuksan ang pinto, ngunit nakalak iyon mula sa labas, kaya't sapilitan niya itong sinipa dahilan para tuluyang magiba ang pinto. Hilong-hilo siya habang papalabas ng kwartong yun nang makita niya ang mami niya na gulat na gulat. Anak! Akmang aalalayan pa siya nito, ngunit hinawi niya ito. Paano niyong nagawa sa akin to?
Bagaman na hinang-hina, pinilit niyang maglakad pabalik sa mansyon. Balot ng pawis si Tadeus nang pumasok sa kwarto ni Hera. Tadeus, anong nangyari sa'yo? Ang mga mapungay na mata ni Tadeus ay nakapako sa mukha ng asawa matapos ay ngumiti. Nakauwi ako? Anya sa asawa. Matapos ay napako ang paningin niya sa labi nito. Ang init sa kanyang katawan ay mas nag-alab dahil siguro ito na ang tunay na may karapatan sa kanyang katawan. Mabilis na inangkin ni Tadeus ang labi ni Hera. Madiin ang bawat halik at magpumiglas man si Hera, wala siyang magawa. Sa laki ba naman ni Tadeus? Nagulat siya nang buhatin siya nito at ibagsak sa kama. Tadeus, ano bang ginagawa mo? Tadeus! Umiiyak na ani Hera. Akmang hahalikan na nito ang leeg ni Hera nang malakas siya nitong sampalin kaya bumalik sa ulirat si Tadeus. Sabi ko sa'yo tsaka natin gagawin yan kapag nakaisang taon na si Lolo at pumayag ka. Pero bakit mo ko ginaganito? Sorry. Tsaka hinaplos ang pisngi ng asawa na may luha matapos ay nagmamadaling dumiretso sa bathroom. Nakababad siya noon sa malamig na tubig upang maampat ang init sa kanyang nararamdaman. Pikit ang mga mata habang iniisip ang pagluha nito dahil sa kanya. Tadeus, kung may kailangan ka sabihin mo lang. Tawag ni Hera sa kanya. Pumasok ka, Hera. Dahan-dahan niyang nadinig na bumukas ang pinto at pumasok nga si Hera. Nakatalikod dito sa kanya. Sinabi niya ang ginawa ng mami niya sa kanya at nakiusap siya na wag nang ipagsabi ang nangyari sa kanya at pumayag naman si Hera. Hera, okay lang ba kung maupo ka sa tabi ko? Tumango si Hera. Nakatalikod siyang naupo katabi ang bathtub na kinalalagyan ni Tadeus. Nagulat siya nang hawakan ng basang kamay ni Tadeus ang kamay niya. Kahit na kung ano-ano ang ginagawa ko sa'yo, heto ka pa din. Dahil asawa mo ko. Dahil lang sa kasal. Ngumiti si Tadeus ng mapait. Inaman talaga ang mapait na katotohanan. Ngunit paano kung hindi? Dahan-dahan na sinalubong ni Tadeus ang mata ni Hera. Hinaplos ni Hera ang pisngi ni Tadeus, tsaka dahan-dahan na hinagkan ang labi nito. Matapos ang ilang segundo, pinigil ni Tadeus ang kanyang sarili. Kung magtatagal pa kasi sila, baka maulit niya ang ginawa kanina. Pinagdikit niya ang noo nila ni Hera. Kung parte pa to ng pag-arte mo para lamang itigil ko ang paghabol sa angkan mo, panalo ka na. Ani Tadeus, tsaka siya nagbuntong hininga. Lumabas ka na, magbibihis na din ako, Hera. Tumango at tsaka lumabas si Hera. Naitingala ni Tadeus ang kanyang ulo at iniisip kung ano kaya ang tingin sa kanya ng mga lolo niya. Gayong nahuhulog na siya kay Hera. Iniisip niya kung galit ba ang mga ito, kung traidor din ba ang tingin nito sa kanya. Dito ka na mahiga, doon na lang ako sa couch. Ani Hera tsaka akmang kukunin na ang isang unan nang pigilan ni Tadeus ang kamay niya. Dito ka na mahiga, hindi naman ako malikot matulog. Kung hindi ka komportable, tumalikod ka na lang, Hera. Nahiga si Tadeus sa kama at ganoon din si Hera. Nakapagitna sa kanila ang isang unan, ngunit inalis iyon ni Hera habang nakatingin kay Tadeus. Hera, paano mo ko nahanap noong nakaraang gabi? Humarap ito kay Hera. Matapos ng pag-uusap natin, hindi mo ko dinalaw maghapon. Gusto sana kitang makita. Kaya lang hindi naman kita matagpuan kahit saan. At doon nagsimula na ako mag-alala. Salamat. Good night. Ani Tadeus tsaka ngumiti. Ngumiti din si Hera tsaka pumikit. Kinaumagahan, nakabalot si Hera ng kumot ng magising. May mainit na pagkain na pinahanda si Tadeus para sa kanya, ngunit wala ito. Maaga pong umalis si Master Tadeus. Hindi po ibinilin kung saan ang punta niya Ani Cristel, ang lahat po ng ito pinahanda niya, Miss Hera. Maagang tumungo si Tadeus sa ina para enterogahin. Tadeus anak, patawarin mo ko sa ginawa ko. Alam kong katangahan ang gawin yun kaya't patawarin mo ko. Akmang lalapitan nito si Tadeus na nakatayo, ngunit umatras siya rito. Alam kong takot ka na sa akin dahil sa ginawa ko. Sabihin mo sa lola mo ang lahat ng nangyari at anumang kaparusahan ang gawin niya itatanggapin ko. Wala akong balak na gawin yun. Kahit anong mangyari, inako pa din kayo. Ngunit sa isang kondisyon. Sabihin mo anak, sabihin mo lang. Ipadala niyo si Shai sa malayong lugar. Hindi na siya pwedeng tumapak sa mansyon ng mga Gibson.
Bibigyan ko pa kayo ng huling pagkakataon, ma'am. At sana matuto na kayo sa nangyaring to. Matapos nun, si Hera naman ang pinatawag ng ina ni Tadeus. Masaya ka na ba ngayon? Lahat to plinano mo, di ba? Ipadadala na ni Tadeus si Shai sa malayong lugar. Hindi pa ba sapat sa'yo na kinuha mo ang anak ko? Pati ang pamangkin ko'y malalayo na sa'kin. Lahat ba yan itinuro sa'yo ng lolo mo? Gustong umiyak ni Hera sa pangiinsulto nito sa kanyang lolo. Ngunit inisip niya na kahit paano, ina pa din ito ng kanyang asawa. Lahat po ng mga nangyayari sa inyo ginusto nyo. Ang lakas ng loob mong sagutin ako. Sana pala matagal ko nang ipinakasal si Tadeus at Shai para wala akong problema na ganito. Oo, lahat ay si Shai ang inaalala nyo sa halip na ang anak nyo. Paano naman ang dignidad ni Tadeus? Hindi nyo ba naiisip yun? Sabi nila mahal nyo daw ang anak nyo. Ngunit totoo kaya yun? Gayong nagawa nyong sirain ang pinaka-iniingatan niyang bagay ng mahabang panahon? Nagawa niyo siyang lasunin gamit ang pinagbabawal na gamot. Para lang sa Shai na yun. Maaring isang alay lamang ang pagpapakasal namin. Ngunit inaalala ko na baka kaya niyo gustong magkaanak si Shai at ang asawa ko para makontrol niyo ang kapangyarihan ng magiging apo niyo sa kanila. How dare you! Malakas na binato nito ang baso na hawak. Ngunit hindi man lang natinag si Hera. Alam niyo bang aalis siya ng mansyon dahil sa mga kailangan niyang ayusin? Alam niyo ba kung gaano siya naghihirap sa tuwing umaalis siya dito? Alam niyo bang ang pares ng sapatos na ibinibigay niyo sa kanya ay maliit sa kanya? Para sa inyo, si siya ang pinaka-perpektong babagay sa kanya. Ngunit magiging masaya ba siya dun? Bilang asawa niya simula ngayon, ako na ang bahalang mag-alaga sa kanya. Sinabi iyon ni Hera ng buong puso at senseridad. Umalis ka dito! Umalis ka dito! Malakas na sigaw ng ginang. Magpahinga po kayo ng maayos. Ani Hera tsaka lumabas. Lingid sa kaalaman niya na nadinig ni Tadeus ang buong pag-uusap nila at naantig ang puso nito. Noon niya lang naunawaan ang tunay na kahulugan ng closest companion na true love. Ito ay walang iba kundi si Hera. Ang taong handa siyang piliin kahit kasing sama pa siya ng dati niyang version. Si Hera na umaasang magbabago siya. Hindi ba ako pwedeng sumama sa'yo? Ani Hera isang umaga nang magpaalam si Tadeus sa kanya. Mas mapapanatag ako kung nandito ka. Sandali lang naman ako dun. Dadalhin lang namin ang giniling na mais. Matapos ay sisilipin ng kaunti ang daloy ng tubig sa huge canal. Tapos ay uuwi na ako. Alam kong mahirap yun at bilang asawa mo gusto kong maging karamay mo ko sa lahat ng dadanasin mo. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o maiinis. Tumitigas na ang ulo mo. Mag-ready ka kung ganoon. Sisilipin ko lang sila Gidi kung nakaayos na ba ang mga dadalhin natin. Excited na tumango si Hera. Nag-ayos siya at ilang minuto lang din nang bumalik si Tadeus nang kamustahin siya. Okay ka na? Anito, magilo naman na tumango si Hera. Sa kotse na ni Tadeus sumakay si Hera. Hindi gaya noon, sina Cristel at Betty naman doon kay Gidi. Naunang umalis ang kotse ng mag-asawa. Hawak ni Tadeus ang kamay ni Hera habang nagmamaneho. Malaking-malaki na nga ang kaibahan ng pagtrato nito kay Hera kaysa noon. Kamusta ka? Ani Tadeus habang nasa daan ang kanyang mata. Okay lang ikaw, hindi ka ba napapagod? Kanina ka pa nagmamaneho. Malambing na ani Hera. Itinaas ni Tadeus ang kamay niya na nakahawak sa kamay ni Hera. Naka-charge ako, remember? Tadeus? Ilang buwan na din mula nang umuwi tayo sa inyo. Malapit na tayo sa bahay. Kung pwede, gumawi tayo sa amin. Medyo nagulat pa si Tadeus, kaya't nilingon niya ang asawa para masiguro kung totoo ba ito. Kaya ka ba sumamay para dyan? Hindi no, totoong gusto kitang makasama. Kaya lang, hindi ka pa nakikita ng family ko. Personally bilang asawa ko. Nagpapaawa na ani Hera. Napalunok si Tadeus at kinabahan. Iniisip niya na ang mga dating nais niyang paghigantihan ay mamimit niya na soon at hindi niya naisip iyon kahit kailan. Nang makita niya ang mukha ni Hera, pinreno niya ang sasakyan. Huwag kang umiyak, oo na, pag-iisipan ko. Wife? Pagtawag pa nito kay Hera, tsaka iginiya ang mukha nito paangat. Pag-iisipan ko, hindi din kasi ganun kadali sa akin eh. Sana naman maintindihan mo. Tumango si Hera. Maya-maya, sumilip si Gidi para alamin kung bakit huminto ang boss niya. At halos mapangiwi siya
nang makita ang kakornihan ng boss niya habang kino-comfort si Hera. Sa halip na magpakita, bumalik na lang siya sa kotse. "Kamusta si Miss Hera? Nag-aaway ba sila ni Master Tadeus?" tanong ni Clarice. "Hindi no, sa lagay ni boss na yun ay imposible nang awayin niya si Lady Hera." Umiiling na ni Gidi, tsaka binuksan na din ang kanyang kotse. Nang marating nila ang lungsod, inalalayan pa ni Tadeus ang asawa niya pababa. Ang mga mais na naayos na ay handa na ding dalhin sa susunod na lungsod. "Okay na po itong lahat," ani Gerard at tumango naman si Tadeus. "Hindi na tayo magtatagal dito. Ihintayin lang natin na maikragayan sa mga trucks, tapos ay aalis na tayo. Kung gusto mo, mag-stay ka na lang muna sa kotse." "Ayoko, dito lang ako sa tabi mo." Parang bata na ani Hera. Hinawakan ni Tadeus ang kamay niya, tsaka inanyayahan ito palabas. Akmang pagbubuksan na ni Tadeus ng pinto ang asawa nang biglang dumaan ang humaharurot na motor at sunod-sunod na nagpapaputok ng baril. Sa kaayawan ni Tadeus na mapahamak si Hera, mahigpit niya itong niyakap at itinago sa kanyang bisig. "Okay ka lang?" Kinakapos ng hininga na ani Tadeus habang nakasandal sila sa kotse na pinagkublihan nila. Ang puso ni Hera ay puno ng kaba. "Oo, okay lang ako." Napahawak si Hera sa braso ni Tadeus na ikinapikit niya ng husto, kasabay ng pagbubutil-butil ng pawis. Nang dahan-dahan na alisin ni Hera ang kamay niya, ay sumama doon ang dugo. "Tadeus, may tama ka." "Okay lang ako, ikaw may masakit ba sa'yo?" "Tadeus naman ikaw nga tong may tama. Sandali lang at tatawagin ko si Gidi." "Ayoko, dito ka lang. Dito ka lang muna sa tabi ko. Para kung sakali na may mangyari sa akin." Tadeus, ayoko. Please, wag mo kong iiwan." Basang-basa na ang mukha ni Hera nang madinig niya ang pagtawa ni Tadeus. "Sa dami ng pinagdaanan ko, tingin mo dito ako magtatapos?" Nakangiting nito, tsaka dahan-dahang tumayo habang alalay pa din siya ni Hera na naguguluhan. Hinagka ni Tadeus ang noo ng asawa. "Thank you sa pag-aalaga mo sa akin, asawa ko." "Okay ka? Okay ka lang?" "Masakit pero okay ako. Huwag ka na mag-alala. Sumama ka kina Gerard. Hindi ako pwedeng pumunta doon ng sugatan, kaya't bilang asawa ko, gusto kong ikaw ang tumayo doon para sa akin." "Ikaw, saan ka?" Luhaan pa din na ani Hera. "Magpapagamot muna ako. Kung sakali na okay na ako, isusunod ako. Kung hindi naman, ikaw na ang pumunta sa akin." "Huwag kang nga magsalita ng ganyan." "Don't cry, huwag kang umiyak." Paulit-ulit na hinagka ni Tadeus ang asawa. "Boss?" Sabay-sabay na anang mga kanang kamay ni Tadeus. "Anong nangyari sa'yo?" Si Gidi ang nagtanong. "May nagbarilan dito, tinamaan ako. Feeling ko hindi naman sadya. Dalhin mo ako sa hospital, Gidi. Gerard, ihatid mo si Hera sa susunod na lungsod." Hirap man, ibinilin pa din ni Tadeus ang asawa. "Kita mo to?" Tukoy niya sa sugat niya sa braso. "Sinadya akong ipatama to para lang hindi masaktan ng asawa ko. Oras na makita ko kahit kaunting gasgas sa balat niyan, ibabaon ko sa'yo lahat ng bala na meron ako. Halika na, Gidi." Iginiya ni Gerard si Hera sa kotse. Mula sa upuan hanggang sa takbo ng kotse, naging maingat si Gerard. "Gerard, hindi mo naman kailangang matense, okay lang." Ani Hera mula sa likod ng kotse. Nakangiwi ngunit pinilit pa din ang umiti ni Gerard. "Kapag po nagpabaya ako, mapapatay po ako ni boss." Bagaman ipinagkatiwala kay Hera ang pagmamanage ng mais para sa lungsod, ay hindi pa din mawala sa isip niya si Tadeus kung okay lang ba ito. "Gerard, mabilis lang naman to, di ba? Nag-aalala ako kay Tadeus eh." "Okay lang po si boss, matibay po ang katawan niya." "Hindi porkit yun ang nakikita niyo sa kanya, yun na ang totoo. Ang asawa ko malakas ngunit nasasaktan din siya. Gerard, sa totoo lang, mula nang maging laman siya ng puso ko, ay ayaw ko na siyang masaktan kung maaari." "Pasensya na po kung may nasabi akong foul, Lady Hera." Hindi na sumagot pa si Hera. Sa halip, itinuon niya na lamang ang kanyang paningin sa labas. Mabilis lang nilang narating ang lungsod dahil kasunod lang naman iyon nang hinintuan nila kanina. Pagdating doon, talaga naman na mainit ang pagsalubong kay Hera. May pagtataka kung bakit hindi nito kasama ang asawa, kaya't gumawa na lamang ng excuse si Hera. Nagdahilan na lang siya na hindi maganda ang pakiramdam ni Tadeus, kaya't siya ang narito.
Tingin niyo po okay na ba yung dala namin hanggang sa makabawi kayo ng ani? Wika ni Hera. Bagaman ganoon ang kanyang mga sinabi, umaasa siya na hindi na mag-uusisa ang katiwala ng lungsod. Gustong-gusto na niyang puntahan ng kanyang asawa. Aabot na po yan, Lady Hera. Salamat po. Gusto din po sana naming personal na pasalamatan ng asawa niyo. Huwag kayong mag-alala. Ipaparating ko sa kanya. Alalayan mo lamang ang pagbigay sa mamamayan. Gusto ko din na magtanim ng maisan dito para kung sakali na mapeste ang palayan, maihahalili tayo. Bukod doon, hiram lamang ang mga yan kaya't dapat nating maibalik. Opo, gagawin po namin ang makakaya namin, Lady Hera. Salamat. Isang tipid ng ngiti na lamang ang nagawa ni Hera matapos ay sinenyasan si Gerard na umalis na sila doon. Ibinili na lamang ni Gerard sa ilang tauhan ang paghahandle ng mga giniling na mais dahil nga kay Hera. Bakit mo niliko? Gerard, sumagot ka. Inaasahan niyang sa hospital sila pupunta. Ngunit taliwas ang dinaanan nila papunta sa hospital. Malamang po kasi wala si boss sa hospital. Hindi po ang gaya niyang palalagpasin ang sugat na natamo niya. Saan tayo pupunta? Nasabi niya na po na sinalo niya ang bala na para sa inyo. Oo nga't sinabi niyang aksidente. Ngunit hindi matatahimik si boss, lalo na't buhay niyo po ang pinag-uusapan. Nasan nga ang asawa ko? Magwawala na sana si Hera nang huminto ang kotse nila matapos silang harangin ng isang kotse. Sila boss yan Tukoy ni Gerard sa humarang sa kanila. Kaagad na bumaba si Hera at ganoon din naman si Tadeus. Wife, why are you here? San ka galing? Nanlilisik ang mata na ni Hera sa asawa. Nagpahangin lang. Ngumiti ito ng alanganin. Malakas na hinampas ni Hera ang braso niya na kanina ay may sugat at halos mapasigaw ito sa sakit. Kita mo yan? Nagagawa mong magpahangin na sugatan ka nga. Sigaw ni Hera. Nakatingin lang si Tadeus sa kanya hanggang sa dahan-dahan siyang suminghot at mauwi sa tuluyang pag-iyak. Nagagawa mong kalimutan ng sarili mo dahil sa iba. Alam mo bang halos atakihin ako sa puso kakaisip kung kamusta ka? Sorry for making you worry, ani Tadeus. Nakakainis ka. Palagi mo kong dinadaan sa tawa, ngisi at pagsusungit mo. Pero hindi mo alam na palagi ako nag-aalala kung okay ka lang, kung napapagod ka na, kung may masakit pa sa'yo o kung kailan ka nahihirapan. Hinawakan ni Tadeus ang magkabilang pisngi ng asawa. Sorry kung nafe-feel mo yun. Nandito ka na, saan na tayo? Akala ko gusto mong puntahan natin ng magulang mo. It's your turn. Tara. Ipagamot na natin yung sugat mo. Oo, ipapagamot ko. Natatawa na lamang si Tadeus. All of those months na magkasama sila, hindi nakita ni Tadeus ang pagiging isip bata ng asawa, kaya't nahihiwagaan siya na may ganoon pala itong side. Hinabol mo yung mga nakamotor? Anong natagpuan mo? Ani Hera habang nasa loob sila ng ER. Personal na hiniling ni Tadeus na makasama ang asawa habang inaalis ang bala sa kanyang braso. Hindi naman iyon nakikita ni Hera dahil may harang na kurtina. Tanging ang mukha lamang ni Tadeus ang nakikita niya habang magkahawak ang kamay nila. Tila nakahiga lamang si Tadeus habang nakikipagkwentuhan sa asawa. Tingin mo, mag-e-invest ba ako ng time sa kanila para hindi sila mahanap? Buhay mo ang gusto nilang makuha. Hindi ako papayag dun. You are the most I value in my life, so I didn't let that happen. Ang sino man ang magtangka sa buhay mo ay uunahan ko. Naantig ang puso ni Hera sa asawa kaya't wala siyang naisagot. Hinawakan ni Tadeus ang kamay niya at hinagkan. I love you, wife. Sino yung naka-aksidente sa atin? A small person, pero huwag ka na mag-alala dahil hindi na nila uulitin yun. Ani Tadeus, sumakay sila sa kotse na drive ni Gidi. Anong ginawa mo sa kanya? Kabadong ani Hera. Ano naman ang gagawin ko sa kanya? Kinausap ko lang siya. Pinakita ko ang sugat na dapat ay nasa sayo at sinabi ko ang dapat nakatumbas noon. Sinabi ko na sa susunod na gagawin niya ito ulit. 4 sa pamilya niya ang kukunin ko. Tadeus? Nag-aalalang ani Hera. Hinawakan ni Tadeus ang kamay ng asawa. You're more than that. 4 lives is not enough para mapalitan ka kapag nawala ka sa akin, okay? Huwag mo kong pigilan. Baka yung dating ako mas lumala pa kapag nawala ka. Hindi ko nakakayanin, wife. Kunwaring nasamid si Gidi para ipaalala na naroon siya. Oo nga pala, kamusta ang pag-deliver ng mga mais sa lungsod?
Okay naman, gusto nilang personal na magpasalamat sa'yo. Talaga? I'm so grateful to know that. Pero alam ko, niyakap lang nila ako as I'm a landowner dahil asawa kita. Hindi yan totoo, mahal ka nila. Sadyang nabigla lang sila dahil mula sa amin, ikaw na pala ang may-ari ng buong kalupaan. Bagay na alam ko namang dapat na sa inyo noon pa man. Kalimutan mo na yon. Kailangan nating mag-look forward sa future at sa present dahil meron na akong ikaw ngayon. Pero kasalanan pa din ng angkan ko kung bakit ka maagang naulila. Oo nga, pero iniisip ko na lang na baka lahat ng to'y nangyari dahil dadating ka sa buhay ko. Ganun ako ka-importante? Ani Hera. Sa halip na sumagot, pinakita ni Tadeus ang braso niya na may sugat tsaka niyakap ang asawa at hinalikan. Bigyan mo ko ng idea sa family mo. Ani Tadeus, isinalikop ni Hera ang kamay niya sa asawa tsaka isinandal ang ulo niya sa dibdib nito. Alam kong magugustuhan ka ni Daddy. Talaga? That's good to know. Tipid lang nang umiti si Tadeus. In-enjoy lang nila ang buong biyahe. Nadaanan pa nga nila ang lungsod na sinisimulan ng magpabigay ng mga giniling na mais. Lihim na napangiti si Tadeus nang isa-isang makita ang mga mamamayan na nagkikislapan ang mga mata sa tuwa. Pagdating nila Hera sa tapat ng gate ng mansyon ng mga Jimenez, kaagad silang pinapasok ng mga gwardya. Nasa labas na sila noon ng kotse at papasok na nang madinig nila ang usapan sa loob. Hindi ako makapaniwala na mangyayari to. Dahil sa katangahan ng anak ko, ibang nakikinabang sa yaman na dapat ay sa amin. Anang tito ni Hera. Tinignan ni Hera ang asawa na katabi niya. Hinawakan nito ang kamay niya. Let's go. Ani Tadeus, tsaka sila pumasok. Parang bigla ako nagsisi na dumalaw ako dito. Lahat sila'y napatingin kay Hera at Tadeus. Hera? Nauutal na anang tito niya. Ako nga po. Tipid pa din ang umiti si Hera kahit na lamang nadismaya. Misunderstood ang lahat. Anang tito ni Hera. Since nabanggit mo din naman at narinig namin, bakit hindi ko sagutin? Hindi ba? Nakangising ani Tadeus. You know, from the start alam ko naman na ang anak mo ang dapat kong pakakasalan. Lahat sila ay nagulat maging si Hera. Tingin mo ba? Naging madali din sa asawa ko na makamit kung nasaan siya ngayon. Nakakatakot na pagtrato ang dinanas niya sa akin at hindi din naging madali sa akin para palagpasin na mabuhay ang gaya mo sa mundong to. Kung sakali din na anak mo ang pinakasalan ko, ibabalik ko siya sa iyo para piliin si Hera. Ayokong maging kaugali mo ang magiging anak ko. Matatalim na ani Tadeus. Maya-maya pa ay pumasok ang daddy ni Hera. Anak, nandyan ka pala. Nagulat ito nang makita si Tadeus. Akala ni Tadeus, ganoon din ang ama ni Hera sa kapatid. Ngunit nagulat siya nang yumuko ito at magbigay ng galang sa kanya. Hindi na po kailangan. Ani Tadeus, pero hindi nagpapigil ang ama nito. Kung maaari sana, gusto ko ding makaharap ang mga kasama nyo na nagmula din sa Gibson. Nagtataka man, iginiya ni Tadeus ang ama ni Hera palabas. Paglabas nila, ay nakatingin sila gidi sa ama ni Hera. Alam ko hindi ko na maibabalik ang lahat, ngunit gusto kong sincero at mula sa aking puso na humingi ng tawad sa inyo. Nagulat sila nang lumuhod ang daddy ni Hera at yumuko para humingi ng tawad ng paulit-ulit. Napaluha si Hera, para bang naaawa siya sa daddy niya. Ngunit naroon din ang pasasalamat na finally, matatapos na ang alitan ng kanilang pamilya. Okay na po. Mula po nang dumating si Lady Hera sa amin, na-realize namin na hindi naman pala kayong lahat masama. Siya ang naging pundasyon para maging okay kami. Matagal na po namin kayong napatawad. Dagdag pa ni Gerard. Kung maaari sana nais ko kayong imbitahan sa bahay. Anang ama ni Hera. Tumango si Tadeus at sumunod sa ama. Dad, aware ka ba sa mga sinasabi ni Tito? Ani Hera. Oo, bilang nakababatang kapatid niya, ayokong isipin niya na nag-iisa siya. Dalawa na lang kami dito sa mundo, kaya't pinalalagpas ko na lamang ang mga sinasabi niya. Dad, okay ka pa ba? Oo naman, hanggat alam kong okay ka, magiging okay ako at sa totoo lang. Anytime, pwede ko nang sundan ang lolo mo. Nayakap ni Hera ang ama. Dad naman huwag niyo pong sabihin yan. Kayo na lang po ang meron ako. Totoo yun.
Ngayong nakita ko kung gaano ka kamahal ng asawa mo, kahit mamatay ako'y alam kong hindi ka magiging kawawa. Gusto niyo bang tumira sa amin kasama ang anak niyo? Napatingin ang mag-ama kay Tadeus. Gagawin mo yun? Tumigil sa pag-iyak si Hera. I can do whatever you want. Gagawin ko kung anong ikasisiya mo. Salamat kung ganun. Anang daddy ni Hera. Pumaroon na kayo sa kwarto niyo nang makapagpahinga. Salamat, Dad. Ani Tadeus na ikinagulat ni Hera. Ngumiti lang si Tadeus, tsaka hinila ang asawa papasok sa kwarto na nilaan sa kanila. Nabanggit ng daddy mo ang tungkol sa lolo mo, kamusta ka? Ani Tadeus na napatingin kay Hera ang mga mata nito at dahan-dahan na namasa hanggang sa tumulo ang luha niya. Sa tinagal-tagal, finally, tinanong mo din ako. I'm not okay. From my deepest of my heart, Tadeus. Mahigpit na yumakap si Hera sa asawa na wala din namang ginawa kundi ang yakapin siya. Ilang buwan kong tinago ang nararamdaman ko dahil ayoko makagulo sa'yo. Pero nung mamatay ang lolo ko, halos mamatay ako, Tadeus, sa sakit at lungkot. Tanya, sorry kung ngayon lang kita nakamusta. Ani Tadeus tsaka pinakawalan ng asawa at hinagka ng labi ni Hera ng paulit-ulit para patigilin ang pag-iyak nito. Tanya, ang dami mo nang nagawa para sa akin ngayong araw. Nakangiting ani Hera. Hindi naman libre lahat yan. Tsaka ay kinulong ang asawa sa dalawa niyang bisig. May bayad? Ano namang kapalit? Bigyan mo ko ng anak. Malambing na ani Tadeus. Dahan-dahan na hinaplos ni Tadeus ang pisngi ni Hera hanggang sa abutin niya ang labi nito na kaagad din naman na tumugon. Dahil nga maliit lamang si Hera ay hindi nahirapan si Tadeus na kargahin ng dalaga pag-iya sa kama. Marahan niya itong inilapag doon. Is it okay to do this? Wala pang 1 taon ng lolo mo. Naibigay mo na ang paggalang sa kanila, Tadeus. Ani Hera habang nasa ibabaw si Tadeus. Ang kanilang mga mata malalim kong mag-usap. Dahan-dahan na hinagka ni Tadeus si Hera. Puno iyon ng pagmamahal at panunuyo. Kinaumagahan, inasahan na nila na sasama ang daddy ni Hera pabalik sa mansyon ng mga Gibson. Pero hindi pa ito nakagayak kahit paalis na ang mag-asawa. Dad, bakit hindi ka pa nakagayak? Alam ko naman na concern lang kayo sa akin. Pero alam nyo naman na hindi ko pwedeng pabayaan lang ang tito nyo. Masaya ako na malaman na welcome ako sa bahay nyo. Tadeus anak, ikaw na ang bahala sa anak ko. Anang ama ni Hera, tsaka niyakap ang manugang. Aalis na po kami. Ani Tadeus, tsaka pinagbuksan ng pinto ang asawa. Bakit parang malaki ang ngiti mo? Tanong ni Hera nang pabalik na sila. Si Tadeus na ang may drive ng kanilang kotse. We're totally fine. Well, actually okay naman tayo pero iba pa din ang pakiramdam na makausap ko ang magulang mo. Bukod doon, hindi ko alam kung pag-uwi natin may tagapagmana na ba ako. Hinampas ng marahan ni Hera ang braso ni Tadeus dahil sa hiya. Huwag mo munang ipaalala, please. Nahihiya ka sa akin? Hindi naman, pero kasi hindi pa ako ganoon kakomportable. Hindi ka pa komportable nun? Ang lakas kaya ng... Tadeus! Sigaw na ani Hera na ikinahalakhak nito. Hinila niya si Hera ng marahan tsaka hinagka ng noo nito. I love you, wife. I love you so much. Pagdating nila sa bahay, dumiretso sila sa mansyon. Papasok na sana sila nang kaagad na ang mami ni Tadeus ang humarap sa kanila. Nakabalik na pala kayo. Masayang anito mula sa bukana ng bahay ni Tadeus. Dahilan para magsalubong ang kilay ni Tadeus. Ma'am? Nagbuntong hininga ang mami niya. Oo anak, alam ko naman. Alam ko na mahirap nang kunin ang tiwala mo. Pero nandito lang naman ako para iabot ang ginseng na to. Para sa naman po yan, ma'am? Ayaw mo naman na magkaanak sa iba, di ba? Naisip ko na ngayon ang pinaka-perpektong panahon para bumuo kayo ng apo. Nakangiti habang kukurap-kurap na anang mami ni Tadeus. Ma'am, kadadating lang namin please. Hayaan niyo na po muna kaming makapagpahinga. O sige. Dismayadong anang mami ni Tadeus. Aalis na sana ito nang bahagyang banggain ni Hera ang asawa. Ma'am, huwag niyo pong masyadong problemahin ang magiging apo ninyo. Soon, maibibigay na din po namin iyon ng asawa ko. Salamat po sa ginseng.
Magalang na ani Tadeus. Ngumiti ito't kahit papaano, naging okay ang ginang bago siya umalis. Saan ka pupunta? Kay Mami. Hindi naging maganda ang samahan namin sa nagdaang mga araw, kaya gusto ko siyang makausap. Bitiwan mo muna ako, okay lang ako. Marahan na naglakad si Hera. Mami, ani Hera. Maaga siyang nawalan ng ina, kaya't kahit kailan ay hindi niya ito ginustong bastusin kahit na lamang masama ang trato nito noon sa kanya. Nakahinto lamang ang ina ni Tadeus habang nakatanaw kay Hera. Nakanguso si Hera nang ito ay lapitan. Nakagat ni Hera ang labi niya sa pagpipigil ng luha. Gusto ko lang pong itanong sa inyo kung talaga bang gusto niyong magkaapo sa akin. Ano bang klaseng tanong yan? Nung mga nakaraan kasi, kung ano-ano ang ginagawa niyo kay Tadeus, kaya't nangangamba ako na baka may gusto na naman kayo. Kung tanggap niyo ako bilang in-laws niyo, kahit ilang apo pa ang hingin niyo ibibigay ko. Hindi ko naman kasi alam na talagang magkakagusto sa iyo ang anak ko. Akala ko, gusto niya lang napakasalan ka dahil sa pamilya natin. Gusto ko pong malaman, welcome ba ako sa family niyo? Oo naman, sige na, bumalik ka na sa mansyon, nag-aalala na yon. Salamat sa effort mo, kita kong malaki na ang pinagbago ng anak ko. Kaagad siyang bumalik sa mansyon na may malaking ngiti. Anong nangyari? Okay na, nakangiting ani Hera habang yakap siya. Yumakap din naman pabalik si Tadeus habang tinatapik-tapik pa ang likod ni Hera. What do you mean okay na? Nag-usap na kami ni Mami at winelcome niya na ako as part of our family. Kahit naman hindi siya pumayag, kasal na tayo at mahal kita. Ano pang magagawa nila? Umirap si Tadeus tsaka iginiya si Hera papunta sa kanilang kwarto. Nakalipas ang 2 taon, na ipanganak ni Hera ang panganay nilang lalaki na si Hercules, ang tagapagmana ng mga Gibson. Ang saya na naidulot ng sanggol na yon ay hindi matumbasan, lalo na sa lola at mami ni Tadeus. Dahilan para lalong mahalin si Hera ng mga ito. Dalhan mo na lang ng pagkain ng asawa mo. Kami na ni Mama ang bahala kay Hercule. Nakangiting anang mami ni Tadeus nang sunduin ng 1 taong gulang na apo. Kaya lang po, tulog pa si Hercules. Ngiwing ani Hera. Okay lang, sige na. Kami na ni Mama ang maiiwan dito. Sabik na anito pa kasama ang biyanan. Napailing na lamang si Hera sa inasda ng mother-in-law niya. Kapag kasi umuwi si Tadeus, hindi na nila nahahawakan ng anak nito dahil nga sabik palagi sa kanyang kamuka. Hindi na din kinailangan ni Herang mag-hired ng kasambahay dahil gusto niyang siya mismo ang makamulatan ng anak niya. Si Crisel naman at Betty, binigyan ni Tadeus ng sapat na puhunan para makapagsimula ng negosyo. Lady Hera, matamis ang ngiti na ani Dylan. Itinaas ni Hera ang brown paper na may lamang lunchbox na pinirepare niya para kay Tadeus. Sabik na pinagbuksan ni Dylan si Hera. Aalis po muna ako. Kayo na po munang bahala kay Master Tadeus. Nagtataka si Hera kung bakit. Sinabi ko bang pumasok ka? Malakas na sigaw nito. Akala niya siguro'y si Dylan iyon. Ngunit kaagad na nagbago ang mukha niya nang makita ang nakataas na kilay ni Hera. Natatarantang tumayo si Tadeus. Maupo ka, wife. Sabi mo bawal akong pumasok. Akala ko kasi. Itinuturo pa ni Tadeus ang pinto nang pandilatan siya ng mata ni Hera. Fine, sorry. Naiinis kasi ako kay Dylan. Hindi man lang siyang pumalit sa akin. Ayoko na makipag-meet up dun sa mga tao. Bakit naman? Pinili mo yan, hindi ba? Gusto mong mag-manage ng lupa. Kaya pagtiisan mo yan. Kinabig ni Tadeus ang asawa, paupo sa kanyang kandungan. Ayoko. Ngayong may baby na tayo kaya kailangan ko mag-spend ng time kasama kayo ni Hercules. Umirap si Hera. Nasaan ang anak mo? Naiwan kay Mami. Nasa bahay sila? Oo, kasama si Lola. Halika na, ipaghahain na kita. Nakangiti si Tadeus habang pinapanood ang asawa na ipinaghahanda siya ng pagkain. Patapos na si Hera sa paghahanda nang hawakan ni Tadeus ang kamay niya. Oh, bakit? Huwag kang magsasawa sa akin ha. Oo naman, ngayon pa ba naman ako magsisisi at susuko kung kailang malambot na yan? Tukoy ni Hera sa dibdib ni Tadeus. Masayang pinagmasdan ni Hera ang asawa habang kumakain. Akala niya talaga,
Hindi na magbabago pa ang asawa niya. Nakilala niya ito na puros karahasan ang alam at paghihiganti sa kanilang pamilya. Naging pambayad siya kapalit ng kapayapaan ng kanilang pamilya. Kinailangan niyang pakasalan si Tadeus. Si Tadeus na hindi niya alam na kalaunan, mapapalambot niya din pala ang puso. At heto, kasama niyang bumubuo ng masayang pamilya. Wife, what's wrong? Bakit ka umiiyak? Pinahid ni Tadeus ang pisngi ng asawa. Yumakap si Hera ng walang ano-ano sa asawa. Wala lang, akala ko kasi hindi na mangyayari lahat to. Tuwing nandito ka sa opisina ko, palagi ka nalang umiiyak. Umuwi na tayo sa bahay. Hindi ka na nakapagtrabaho. Reklamo ni Hera. Yan nga yung rason kung bakit naiinis ako kay Dylan eh. Siyempre nagpapaka-father figure ako, dapat naiintindihan niya ako. Natawa na lamang si Hera sa pinagsasasabi ng asawa. Palibhasa nga'y si Dylan lang ang narito dahil nagbakasyon sila John. Ininjoy na lang ni Hera ang paglalakad nila habang nakaakbay sa kanya si Tadeus pabalik sa kanilang bahay. Pagdating sa loob, inabutan nilang kinagigiliwan ng lola at mami nila ang anak nila. Pinanggigigilan niyo na naman ang anak ko, sita ni Tadeus sa dalawa. Mula nang magkaanak ito, mas lalo pang nagbago ang ugali ni Tadeus. Ngunit naroon naman ang paggalang sa mga matatanda. Malaki nga ang pasasalamat niya sa anak niya dahil ito ang naging dahilan kung bakit mas nagkaayos ang mami niya at si Hera na ngayon ay mas nagiging okay pa. Mag-anak pa kayo ng 3 para pag ganito ay magtitig-isa tayo. Seryosong anang lola ni Tadeus. La naman, huwag niyo naman pong sirain ang body figure ng asawa ko. Kapag hindi siya pumayag, hindi ko kayo pagbibigyan. Mahal ko ang asawa ko, la. Oo, wag nating pilitin, ay baka po umapat pa yan. Birong ani Hera na lalong ikinanguso ni Tadeus. Mula nang magkaanak sila, mas napatunayan ni Hera ang wagas na pagmamahal ng asawa na hindi niya din nakalain na mabibihag niya ang puso na nooy kasing tigas ng bakal.